O ito mga kababayan, grabe pala talaga yung takot ni Mike Abe kay Vice President Sara Duterte. Nanginginig yung buong kalamnan ni Mike Abe sa takot kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pero bakit tayo patuloy? Babati mo na ako ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Abe ay saan ba ito humuhugot ng kapal na mukha? Kapal na mukha ng tao na ito. Ayon sa kanya, pag na-impeach na daw itong si VP Sara Duterte, titigilan na daw niya, hindi na daw niya tatalakayin sa kanyang programa. Na naginip ba itong tao na ito? Ulitin ko lang. Saan ka ba humuhugot ng kapal ng mukha mo, Mike Abe? Titigilan mo pag halimbawa ma-impeach na si VP Sara Duterte, na naginip ka ba? Titigilan mo kasi nga tapos na yung mission mo. Tapos na yung tawag nito mga kababayan, yung kontrata mo. Yung payroll mo, kumplito na lahat para talaga masira na itong si VP Sara Duterte. Ulitin ko lang, Mike Abe, nananaginip ka ng gising. Para kang sumusuntok sa buwan. Huwag kayong mangarap na ma-impeach itong si VP Sara Duterte kasi hindi mangyayari yun. Kasi nga mga kababayan, ang kinatatakutan ng mga tao na ito, isa na itong si Mike Abe, mga kababayan. Pag hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, pwede itong tumakbo ng pagka-presidente sa darating na 2028 presidential election. Yan yung talagang kinatatakutan nila. Kasi nga mga kababayan, pag nangyari yan, sigurado naman tayo, mananalo si VP Sara Duterte. At saan pupulutin ang mga taong ito? Sa kangkungan, mga kababayan. Sigurado tayo yan. Babalikan ito ni VP Sara Duterte at babalikan natin itong mga tao na ito na patuloy pa rin naninira kay Vice President Sara Duterte. Ang kapal ng mukha mo, Mike Abe ka. Saan ka humugot ng kapal ng mukha? Kung nasa harapan na kita, pipingyutin ko yung ilong mo. Ito na mga kababayan, huwag natin ito patagalin. Sabay-sabayan natin ito. Ating Vice President Sara Duterte, nagkalat mo naman. Wala itong ginawa ko, hindi pa. Lakasan natin ha. Lakasan natin. Yun. Okay. Ang paninira, pinapasuldo natin. Pero wala naman siyang accomplishment. Wala siyang nire-report kung ano ang kanyang nagagawa bilang pangalawang pangulo. Wala siyang ginagawa talaga, kundi umikot ng umikot sa buong mundo, kung saan-saan, pero puro paninira. Tignan mo mga kababayan, sobrang sinungaling ng tao na ito. Lagi na lang daw umiikot si VP Sara Duterte sa buong mundo kung saan-saan. Saan ba lagi pumupunta si VP Sara, mga kababayan? Sa dahig. Kasi nga nandoon itong si dating Pangulong Duterte, kasi nga pinakidnap ng amo mo itong si dating Pangulong Duterte. At siyempre, bilang isang anak, mga kababayan, talagang mag-alala itong si VP Sara Duterte. Talagang pipilitin ni VP Sara Duterte na bumisita sa napakalayong lugar. O kung ikaw halimbawa, Mike Abe, ikukulong ka sa ilalim ng lupa na napakalayo, hindi ka ba dadalawin ng mga anak mo? Hahayaan ka lang ba nila doon na mabulok yung pagkatao mo doon sa lugar na yon? Ang kapal ng mukha mo, Mike Abe, saan ka ba humugot ng kapal ng mukha? Pati yung pagbisita, pagdalaw ni VP Sara Duterte sa kanyang ama na pinakulong ng amo nyo, kini-question nyo ngayon. Wala bang karapatan si VP Sara Duterte? Siyempre mga kababayan, talagang pipilitin ni VP Sara Duterte kahit napakalayong lugar yan. Basta makita niya lang yung kanyang ama. Yan yung patunay kung gaano kamabuting tao si VP Sara Duterte, mga kababayan. Hindi katulad ninyo, mga demonyo kayo. Kayo yung mga demonyo eh. Kayo yung pinadala ni Lucifer ito sa lupa para magkatawang tao, pero mga demonyo kayo. O ito, patuloy natin ito. Nakakahiya na yung mga sinasabi. Nakakahiya ka. Na yung mga pakinggan, kaya ako nagsasawa na rin ako rito eh. Sa totoo lang, kaya lang ko natin pinapatulan kasi Vice President pa. Pag na-impeach ito, hindi natin gagawin ng istorya nito kasi useless na eh. Ano ka? Kaya lang ito pinag-uusapan kasi... Ayan nga mga kababayan. Sa tingin ko lang, kasi nga, sa tingin natin mga kababayan, bayad itong si Mike Abe. Parang inamin na rin niya na bayad siya. Kasi nga, pag halimbawa, ma-impeach sa si VP Sara Duterte, titigilan na daw niya. Kasi nga, tapos na yung kanyang mission. Yung nakalagay sa payroll niya, mga kababayan, trabaho niya, nasiraan at sirain si VP Sara Duterte, natatapos na. Kung ma-impeach sila si VP Sara Duterte, pero parang sumusuntok sa buwan ng mga tao na ito.
Itong Mike Abby, parang inamin mo na rin, nabayad ka, kaya sinisiraan mo si VP Sara Duterte. Ang kapal ng mukha mo ulit. Pangalawang Pangulo pa rin. Pero pag ito'y na-impeach na, at total ba na sa kanya sa mga posisyon dahil nga sa kanyang style, ay hindi natin pag-uusapan yan. Kaya ngayon, kahit nagsasawa kayo, ay ating pagtsaga ang pag-usapan ito kasi ating pinapasweldo pa ito. Kasi wala kang magawa kung hindi susundin mo kung ano yung nasa payroll mo. Kasi nga hanggat hindi nyo masisira si VP Sara Duterte, yung payroll niyo hindi makumpleto. Baka may down payment lang ito. Katulad ng ginawa ni Senador Risa Hontiveros kay alias Rene. Down payment lang mga kababayan. Tapos nung hindi nakumpleto yung bayad, kasi installment, ayun, bumaliktad si alias Rene. Baka sakaling ganito yung nangyari mga kababayan. Ayun, sa gusto niya, siya ay government official. Siya ay pinapasweldo ng taong bayan kahit na ang ginagawa ay puro paninira. Tingnan niyo ito mga sinasabing ito. Ito ba'y salita ng isang vice president? Ito ba'y pananalita ng isang abogada? Pakinggan po rin niyo. Sige. Ayan. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat, gusto natin mapalayas si BBM. Kasi wala tayong nakikita. Pagbabago, pagbabago ng pagbabago na nasimula ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama. Ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero kahit na mapalayas natin, adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulo Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yung kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Ayan, no? Sila, bangag-bangag naman na sinasabi. Dalawa raw. Totoo naman talaga ang bangag eh. O bakit ayaw nilang magpa-Herculean test? Ayaw nilang magpa-drug test? Ikaw, Mike Abby, hindi mo ba naisip yan? Hindi man lang ba pumasok dyan sa kukote mo? Bakit kaya itong ating Pangulo ay ayaw talaga magpa-drug test? Bakit ayaw magpapa-Herculean test? Hindi ba sumagi man lang dyan sa kapiranggot mong utak hinayupa ka? Bakit ayaw magpa-drug test? Ang tagal na! Matagal lang sinisigaw ng taong bayan. Drug test ang kailangan namin para maniwala kami na inosente hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot yung amo mo. Tama naman yung sinasabi. Ano VP Sara Duterte, bakit kinu-question mo? Di ba kailangan ma-dismiss ang kaso para makauwi si VP si dating Pangulong Duterte? Bakit parang hindi ka naniniwala? Natatakot ka ba? Na baka pag na-dismiss yung kaso na yan, makabalik si Pangulong o dating Pangulong Duterte dito, mangyayari sa inyo mga kababayan, mangyayari sa kanila mga kababayan, ay talagang malilinti ka ng mga tao na ito. Magbabayad ito. Baka itong si Mike Abby mga kababayan, pwede itong makasuhan kasi nga patuloy pa rin naninira sa mga Duterte. At sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte. Patuloy itong naninira, sinisiraan si Senador Marcolita. Ngayon naman mga kababayan, si Senador Robin Padilla na naman. Halos lahat ng kumakampi kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte mga kababayan, ginagawa nitong si Mike Abby, sinisiraan niya. Ito talaga yung role ni Mike Abby. Kasi nga, nakalagay sa kanilang payroll na Mike Abby, ito yung gagawin mo, lahat ng kakampi sa mga Duterte, ikaw yung tagasira. Kasi nga, ikaw yung medyo kilala dyan kasi isa kang journalist na mambubudol, isa kang traidor na journalist, kayang-kaya mo naman gumawa ng mga hakbang na kahit na sabihin ng mga tao na isa kang balimbing, kaya mo yan kasi ang kapal ng mukha mo. Yan yung role nitong si Mike Abby mga kababayan. O ito ipapatuloy natin to. Makala ko yung kanya nasabihin dalawang issue na para daw makauwi ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Akala ko naman gumaganon pa siya, dalawa raw. Akala ko naman may laman yung sinasabihin niya. Yung pala sabi niya, kailangan ma-dismiss ang kaso.
O, di ba? Di ba napakabugok? Paano nga makauwi? Itong si dating Pangulong Duterte kung hindi ma-dismiss yung kaso. Patawa-tawa ka pang hinayupa ka. Ang kapal naman ang mukha mo. O mga DDS, alam nyo na. Uy, Mike Abe, minsan naman talakayin mo yung nangyayaring baha sa Metro Manila. Nasaan na yung flood control na 5,500 na flood control na pinagyabang ng amo mo. Amo mong bangag. At sinabi niya noon sa kanyang suna noong nakaraang taon, natapos na ang 5,500 flood control. Tapos ngayon mga kababayan, nakikita niyo yung Metro Manila? Lagyan mo ng video sa dulo para makikita ninyo. Habang nag-shout out ako, makikita niyo yung mga baha doon. Para makita ninyo kung gaano kakapal ang mga mukha ng mga tao na ito. Lagi na lang nilang sinisira si VP Sara Duterte, pero hindi nila tinitingnan mga kababayan kung ano na yung nangyayari sa ating bansa. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shout out lang muna tayo. Excuse me. May internet ba? Okay, maabot yung internet natin dito. Shout out kay Renato Oracion. Shout out sa idol ha. Shout out na rin kay Unraid. Shout out kay Amco Official. Amco Official. Shout out na rin kay John Madraso idol. Shout out kay Dante Lorenti. Shout out kay Arturo Labis. Shout out kay Rally Aurida. Shout out na rin kay Ma'am Virgie Viral de Dios ng Pulilan, Bulacan. At sa kanyang mga apo, si Coco, si Yurit, at si Dion. Shout out kay Ricky Loga. Shout out kay Sherwin Rubyun. Shout out na rin kay Boogie Book. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Judy Piasan. Kay Ma'am Milda Pasqua. Shout out. Kay Juni Villano. Shout out na rin kay Rolando Pacu. Kay Silso Talisik. Shout out na rin kay Robert Castro. Shout out kay John Remilio. Shout out kay Can Pinoy. Shout out na rin kay Yu Hatsap. Shout out na rin kay Helen Kuligado. Kay Alano Baltasar. Shout out sa idol Abuya. Shout out. Shout out na rin kay Roy. Shout out na rin kay Eugene Iskano. Ang daming komento mga kabayan. Ang daming isi-shout out natin dito. Shout out kay Lito Baga. Maraming salamat sa inyong mga komento. Binabasa ko yung mga komento niyo mga kababayan. Kahit hindi naman ako nagre-reply, kahit hindi ako nakapag-reply, pero binabasa ko isa-isa yung inyong mga komento. Shout out kay Vic Gonzales. Shout out kay Shirley Sibandal. Shout out sa iyo idol. Shout out na rin kay Ricardo Caberti. Shout out kay Batnam at kay Binoki TV. Shout out idol Roger Tayo, GB Castro at kay Mr. Kwan TV. At sa kanya mga subscriber kanag-anak yata ni Pok POC Claire Castro si Abi. Hindi naman. Makaparehas lang sila ng utak. Mga lasaw yung kanilang mga utak. Yun ako lang dito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.